Kapag nagka-crave ako ng adobo, ito talaga yung klase ng luto na ginagawa ko. Yung hindi masabaw, pero bawat patak ng sarsa, sobrang ulam na talaga. At pag nakita mo to, parang galing restaurant yung datingan. At una nga, nilagay ko na agad dito yung manok sa kawali. At binuhusan ko nga ito ng toyo pagkatapos. Huwag mong sosobrahan dahil mahirap nga yun. Pagka sobrang toyo, talagang hindi kayo magkakasundo. At habang kumukulo, hinayaan lang natin manuot yung lasa sa manok. At kapag okay na, hinangon na muna natin yung mga manok, pati yung sabaw, dahil mamaya ibabalik din natin yan. Pagkatapos nun, naglagay tayo ng konting mantika. Depende sa trip nyo kung gaano karami. Pero dito medyo dinamihan ko para mas masarap igisa yung bawang. At syempre, naglagay tayong napakaraming bawang dahil yan talaga yung isa sa sekreto para sumarap ang adobo. Kapag maraming bawang, mas mabango at mas malasa talaga. Hindi naman kailangan tostado yung bawang. Kapag naamoy mo na lumalabas yung aroma at medyo golden na siya, ilagay na natin yung sibuyas at konting gisa lang. Tapos ibalik na uli natin yung manok para isabay na ito sa pagprito o paggisa. Pagkalipas ng ilang minuto na pagprito natin o paggisa ay medyo nagkakaroon ito ng konting pritong texture yung manok. Naglagay naman ako ng konting asukal. Pwede kayong maglagay ng 1 kutsara hanggang 3 kutsara, depende sa panlasa ninyo. Dito nga mga 1.5 kutsara yung nilagay natin dahil ibabalik pa naman natin yung sabaw mamaya. At habang ginigisa natin yan, mapapansin ninyo na unti-unting kumakapit yung caramelized na sarsa sa manok. Diyan lalo sumasarap yung adobo natin. Pagkatapos nun, binalik na natin yung sabaw at hinayaan lang natin itong kumulo hanggang sa medyo lumapot. Tapos nilagyan natin ng dahon ng laurel, konting sili at pwede rin lagyan ng paminta kung gusto ninyo at para mas mabango yung flavor ng ating adobo. At syempre hindi mawawala ang suka. Naglagay tayo ng mga 2 kutsara para mabalanse yung alat at tamis. At nung medyo nga kumukulo na at mukhang perfect na yung lapot ng sarsa, nilagay ko na rin yung pechay. Pero mas okay kung bok choy para mas maliit at mas maganda tignan sa plating. Pero kahit alin dyan, pwede naman. Mga 30 seconds lang hanggang 1 minuto, pwede na nating hanguin at tikman itong mabilisang adobo na talagang pang restaurant quality ng lasa. At syempre, mananalangin muna tayo bago tayo magtikimang time. At grabe, unang kagat ko pa lang dun sa manok, grabe agad yung lasa. Talagang ramdam mo yung alat, tamis at asim na sobrang perfect yung timpla. Tapos yung sauce, dikit na dikit mismo sa manok, kaya bawat kagat, sobrang malasa. Pero syempre, alam naman natin na mas sumasarap pa ang adobo kapag may kasamang kanin. At eto nga mga lods, dito lumabas yung totoong sarap. Yung tipong mapapapikit ka na lang habang kumakain dahil sobrang solid ng lasa. At honestly, ito yung klase ng adobo na kahit simpleng ingredients lang, parang pang restaurant talaga yung dating. Yung sarsa pa lang, ulam na. Kaya kung nagutom kayo dito sa mabilis nating adobo recipe, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. At kita-kits sa mga susunod nating videos. Ingat po kayong lahat. God bless po. Bye-bye!